Unahin lang po natin mga kapatid, ito hong sitwasyon dyan po sa Palawan ha, kasi po ang mga visuals ito ay kahindik-hindik at mukha pong hanggang ngayon ay baka naulan pa rin doon sa Puerto Princesa at maging dyan po sa area po ng Nara sa Palawan. Kasama nga po natin ang pinuno ng PDRRMO Palawan, si Sir Jeremias Alili. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Yes. Opo, magandang umaga, sir. Unahin po muna natin itong casualty dito nga po sa patuloy po na pag-uulan sa ilang mga barangay diyan nga po sa Palawan, kung saan meron daw pong isang van na tinangay po ng river at 3 na po ang kumpirmadong patay. Meron pa po bang iba na kabilang po sa mga casualty dito po sa van na ito? Opo, mayroon pong isang van. Ito po ay nangyari. Incident po ay nangyari sa boundary ng Puerto Princesa at Aborlan. Pero technically nasa loob na ng AOR ng Puerto Princesa. At dahil nandun na rin naman kami, ang aming team, ay kami na po ang nag-engage dito. Kasama po yung ilang kapulisan ng Puerto Princesa at mga barangay officials ng barangay Inagawan na nakakasakop sa area at barangay Isaob na nasa boundary ng area. 3 na po, kumpirmado po, 3 na po ang nakuha namin at may hinahanap pa po kami na 2. Ang sakay po nito 12, tama po, sir? Tama po, at 7 po ang survivor diyan. Na-rescue po sila ng mga barangay officials at volunteers na nandun sa area noong gabi rin. At yung hinahanap namin na 5 ay kahapon po sa aming search and rescue operation nakuha po namin yung bodies ng 3. 2 na lang po ang hinahanap namin ngayon. Bukod po dyan, may iba pa po ba tayong casualty dito po sa malawakang pagbaha dyan sa Palawan? So far sa area of operations ng Palawan, sa Southern Palawan, wala pa pong reported na mga nawawala. At as of last night, as of 12:10, wala pa pong reported. Sandali lang ha. Sir, ano po ang kwento nito? Ano ho ang story nito kung bakit po inaanod po ng rumaragas ng tubig itong van? Bandang alas 8 po, the other night ng gabi, ay galing po ito sa Southern Palawan papuntang Puerto Princesa. At ito pong area ay malapit sa tulay, no? Ito pong tulay o ilog na naghahati, naghahati sa Puerto Princesa at Aborlan, bayan ng Aborlan. At paglapat po nila ng tulay ng Isaob ay usually po yung mga tulay dito ay sa unahan ng tulay ay may malalim na area. Doon po ay doon tumawid yung tubig na lumalampas na doon sa ilog. Sa kwento ng mga witnesses na sa bandang hanggang bewang o hanggang dibdib, depende sa height ng tao, yung tubig at medyo malakas ang agos. Pero against ng advice ng mga volunteers na nandoon, nagbabantay ng barangay tanod ay tumuloy pa rin. Yung driver, kasi nga may mga unang nakalusot naman. Siguro napansin na may mga unang nakadaan naman, kaya tumuloy. Kaya lang namatay po yung makina doon sa gitna na ng agos ng baha. At yun nga, tuluyan siyang inanod. Walang naka-rescue na mas malaking sasakyan anong time na yun dahil walang available o walang malaking sasakyan sa area. Saan na-recover yung van, sir? Saan banda na ho? Yung van po ay hindi pa namin na-recover. May suspected kaming area kung nasaan ito. At nandun na rin po ang mga divers ng PDRRMO para i-check mamaya. Kahapon po ay sinubukan namin kaso napakalakas pa ng agos. Kaya hindi namin magawang puntahan. Hindi magawang i-dive ng ating mga divers. So ngayon po ay medyo humupa na rin ang mga pag-ulan. Opo. Hopefully mamaya ma-check namin kung hindi po nakalabas yung dalawang hinahanap namin, malamang nandun po yung sa loob.
At ngayong umaga magre-resume po ang aming operation. Opo. Sa ngayon po, ilang mga barangay na at bayan ang apektado maliban sa Puerto Princesa? Sa AOR ng provincial government, apektado po yung Aborlan, Nara, Española, at Brooks Point. Ito po yung mga areas na may reported na may mga evacuees. Maabot na po sa 2,044 families ang evacuees natin. This is composed of 6,652 as of 12 a.m. Kanina. Opo. Go ahead, sir. opo. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. At yung ibang areas po ay inuulan. Ngayon po ay nasa yellow warning, rainfall warning alert yung Southern Palawan. At may mga pag-ulan pa rin. Lalo na sa area ng Bataraza, Balabac at Rizal. Opo. Ito ba ang unang pagkakataon na ganito kabilis tumaas ang tubig at ganito kalakas yung agos at ganito po kataas ang baha? Nangyari ang ganitong pagkakataon nung December 2022 to 2023. Wala kaming New Year at Pasko noong time na yon. Pero ito po ay mas mabilis ngayon dahil sa aming pagtataya based sa aming mga monitoring station, weather monitoring station, ay umaabot ng 12 times ng volume ng tubig ng ulan na dapat tanggapin namin sa loob ng isang buwan in normal times during February, ang tinanggap namin sa loob ng isang araw. Meron bang meron bang mining operation diyan sa area po ng Matalinggahan sa may Aborlan? Sa Aborlan po ay walang mining operation sa Aborlan. Ang meron po ay sa Bataraza, Española at Point at Nara. Doon po sa Bulanjaw. Doon sa Bataraza po, Bataraza area po. Opo, meron doon, di ba? Opo. Opo. Meron bang Meron bang epekto itong pagmimina diyan kung bakit po ganoon kabilis ang pag-agos ng tubig at saka posible po na bumara sa mga drainage ninyo? Sa daloy ng tubig? Well, Manong Ted, sa tingin namin kahit sa klase ng dami ng buhos na binuhos na ulan, kahit may mining o wala, talagang ganito rin ang mangyayari sa magiging lakas, bilis at dami ng tubig na bababa dito sa area kung saan binaha. Yung aming area, ito po ay floodplain. Yung mga areas na to, generally sakahan karamihan. At yung mga residents ay nasa coastal karamihan, nasa coastal area. So nasa baba po talaga. So galing sa bundok, mountain range ng Mount Magtalingahan, sa mountain range ng Victoria, at saka Mount Bulanjaw, lahat po yan pababa dito sa mga communities sa eastern part ng Southern Palawan. Sa dami po ng volume, sa 300 plus millimeter of rain in 24 hours, kahit saan po ibubuhos yan talagang babaka. Opo, ito sa Puerto Princesa, ilang bahagi dito ang binaha talaga na mataas? Yung sa Puerto Princesa po ay yung nasa bayan po ang binaha ng mataas. Opo. Kumusta po yung pagdaloy ng tubig sa karagatan? Ano ho ang naging problema kung bakit hindi po nangyari yung natural flow of water papunta po sa dagat? Well, Manong Ted, I can speak in Puerto Princesa kasi ibang AOR ito sa CDRRMO at ang aking focus ay nasa province of Palawan. Opo. Sige po. So sa ngayon, sir, as we speak, hindi na ho naulan dyan sa inyong lugar. Asa ka po ngayon? Nasa Puerto, sir? Nasa Puerto Princesa po ako ngayon. Hindi po umuulan dito ngayon sa bayan. Pero sa area namin, sa Balabac, sa Bataraza, at part ng Brooks Point ay may mga pagulan pa. Opo. Ano ho ang sabi ni Governor Jan dito ho sa usapin po ng pagdedeklara ng state of calamity?
Ngayon po ay nag-launch na kami ng damage assessment at yung mga munisipyo expecting na ngayon din ay mag-declare ng state of calamity. So hihintayin lang po namin ang result ng mga assessment and immediately po kami po ay mag-convene ng aming count. Okay, sige po. Doon po sa paghahatid ng mga tulong sa mga barangay na sinalanta, kumusta po ang daanan? Pahirapan ng mga nakaraang araw dahil po yung mga highways namin ay may mga areas na flooded at yun din yung contribute sa pagkaantala ng pagdistribute ng relief goods. Pero yung kanya-kanyang munisipyo, yung mga munisipyo sa mga municipalities na nabanggit ay since day 1, February 8 pa lang, ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagbibigay ng ayuda. Sa part naman ng provincial government ay meron tayong mga preposition goods sa mga areas na to. At ngayon po ang ginagawa namin ay augmentation na lang ng additional food pack na kapag padala na rin kami ng aming mobile kitchen and yung aming mga teams to support the municipality. O sige po. Salamat po na marami sa inyo, Sir Jeremias. Ano po, sa inyo po pagbibigay po ng update para humalaman namin na nakikinig po nanonood sa atin ang inyong sitwasyon diyan po sa Palawan. Salamat na marami, Sir, and God bless. Maraming salamat po. Apo, thank you. Si Ginoong Jeremias Alili, ang pinuno po ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.